ang ating special guest ngayong umaga. At siya nga po kanina, di ba, partner Mix, pinag-uusapan natin, kauna-unahang nagsulat ng kanyang thesis sa math sa wikang Filipino o Tagalog. Kasama po natin si Clyde Chua Arellano. Magandang umaga sa iyo, Clyde. Kaya gandang umaga rin po, ang laking karangalan pong maparine. Yan. Ang galing ni Clyde. Yung pa lang, alam ko na ang galing niyang mag-Tagalog. Oo. Clyde, BS Mathematics, congratulations. Nagkaka-graduate mo lang, no? Opo, nung ikalima po. Noong Okay. ikalima ng Hulyo. Oo. At bakit mo naman napili ang BS Mathematics muna? Tatapatin ko po sa kanila po, hindi po ito yung first choice ko. Ang nangyari po noon kasi, gusto ko sana po mag-BS Psychology po noon po papasok sa UP. Subalit, napasok ako sa tinatawag naming degree program without a slot. Hindi sumapat po yung marka ko para makapasok po sa BS Psychology, ngunit pasok ako sa UP Diliman. Mula roon, pinapili nila ako ng mga degree na pwede kong kuhanin at naisip ko sa sarili ko, dati naman akong pumapasok sa mga kompetisyong pamatematika, bakit di na lang ako pumasok sa BS Mathematics? Siguro kakayanin ko naman. Spoiler alert, mali pala ako, pero hindi kinaya naman sa uli. Oo Opo. naman, tingnan mo nga, andito ka ngayon sa DZMM at naririnig ka ng buong bansa. Oo nga po. Dahil sa galing. ginawa mo. Oo, Kasi diba? ang ating paksa ngayong araw is ang kauna-unahang mathematics thesis sa wikang Tagalog. Una-una, parang pag sinabing math in thesis in math in Tagalog, paano ba to? Paano ba to ginawa, Clyde? Sa maraling sabi po, ako po hindi po ako purista pagdating po sa pagsusulat po. Ang kasalukuyang lagay po ng Tagalog po natin po ay gumagamit tayo ng mga hiram na salita galing English para sa iba't ibang konsepto at ganoon natin po pinapaliwanag sa mga wika natin. Kaya hiniram ko na lamang po mga salitang ito at ilagay po sa papel ko. Halimbawa, sasabihin ko, ang derivative ng x to the y ay yx to the y minus 1 o y minus 1. Parang ganung bagay po. Hindi ko na po kailangan pong baguhin pa po yung mga termino kung hindi naman kinakailangan, ngunit may ilang mga pagbabago kong ginawa para sa sarili. So ano yung topic, ano yung specific topic sa iyong thesis? Yung baksa po ng thesis ko po, hindi ko po gagawing labis sa technical, ngunit hinggil po ito sa mga hula o kung tawagin po naming heuristic sa matematika ng dalawang tanyag na matematiko sina Henry Cohen at Hendrik Willem Lenstra Jr. hinggil sa mga bagay po sa matematika na tinatawag naming quadratic number field po. Ang ginawa ko po, gumamit po ako ng mga metodong computational para suriin ang kanilang mga resulta at i-verify ire. Okay. Okay. Alam mo, sa ordinaryong taong katulad namin, ano to? Oo. Diba? It sounds complicated, ano? At Kaya mo bang i-explain sa amin sa madaling paraan kung ano tong thesis na ito, ano yung gusto nitong sabihin? Sige po. Nung mga nakalimutan ko po yung taon, sabihin natin mga 1980, 1980s, mga ganun po. Sina Cohen at sina Lenstra, naglabas po kasi sila ng mga heuristic hinggil nga po sa mga bagay na tinatawag na quadratic number field. Ngayon, hindi pa natin po napapatunayan kung totoo ang mga ito. Ngunit, kung titingnan po natin po sa mga methods po na computational, makikita natin na parang totoo nga. Ngunit wala lang tayong solid proof o kaya parang pulidong katibayan na totoo talaga ito. Ang ginawa ko po, gamit po yung makabagong teknolohiya na mayroon tayo, particular yung mas malaking dataset ng mga number field at yung at yung mga bagong mga computer natin, mga programming languages po natin po, sinubok ko pong tignan gamit ang isang mas malaking dataset kung totoo pa rin ba yung kanilang mga hula o kahit paano kung hindi pa ba ito napapabulaanan. At sa nakuha ko po, mukhang ganun pa rin naman po. Hindi pa po natin ito napapatunayan sa pagkaunawa ko. Subalit, hindi kahit paano, parang nag-hold up pa rin ito hanggang ngayon. Pero ang tanong ko, Clyde, bakit mo talaga pinili sa wikang Tagalog na buuin ang iyong thesis? Kaysa ito na yung gusto kong sagutin. Okay. Tawag din noon pong high school po ako, nagkaroon po ako ng malaking interest po sa mga wikang Pilipinas o Philippine languages at kinalaunan naging interest lang yon sa mga kulturang Pilipinas, Philippine cultures at mga ganung bagay. Siyempre po, alam po natin po na medyo salat po tayo pagdating sa panitikang sa mga wika natin. Pagdating sa larangan ng agham, lalo na kung hindi Tagalog, kahit paano kasi yung Tagalog, meron pa itong state support sa anyo ng Filipino pero ibang mga wika natin, wala ito gaanong suporta ng pamahalaan. Kaya noon pa man po high school, sinabi ko sa sarili ko, kung yung thesis ko sa college, kung papaunlakan nila ako,
isusulat ko po ito sa wikang alam ko, sa Philippine language na alam ko, Tagalog. At yun, pinaunlakan nga po ako, kaya yun. At naisip ko, at nung nagmatematika ako, sinabi ko sa sarili ko, ay, mas maganda to. Kasi lalo dito, wala nakukulang. So yung mga professor mo ba, nagulat? Tawag din paano ko ba ipaliwanag? Noon pong akong nasa pinakaunang taon po, lahat ng gawa ko po nakatagalog na. Kaya noon pa, siguro noon pinakauna kong asignatura, naisip niya, okay, medyo kakaiba Pero parang inasanay sa 5 taon na nag-aral ako sa UP, inasanay lang ito sa akin ng mga professor ko, kaya di na po sila nagulat. Syempre, ang isa din sa mga sikat na programa sa UP Diliman, ang College of Arts and Letters. Di ba? Tunay po. Tunay. Meron ba silang reaksyon sa iyong mga ginagawang mga project? Sabi mo nga, first year ka pa lang, in Tagalog na. Ay, wala po. Hindi pa ito napaalam sa kanila Baka ngayon alam na nila. Oh, Di so, hamak. Maganda. ako naman ay curious. Anong grade mo? Tawag din kung yung kabuang jiwa, hindi pa ho cum laude po, 1.9 something lang yan. Kaya yon. Sa grade mo, hindi, sa yung sa yung thesis mo. Yung thesis po, dati, bago po yung, kinuha ko yung asignatura na yun, pass-fail lang yun. Ibig sabihin, kung hindi, pasado o bagsak lang yung maging marka. Pero ngayon at meron ng numerical grade, kung tawagin, 1 to 5 po. Mataas. Taas nun Mataas dahil, Ang galing. Congratulations sa'yo. Sayang naman yung 1.9. 1.75 ang cum laude, di ba? Tama ho yun. Sino bang professor sana naman po? Gapang pa rin yun, di ba? From 1.9 to 175. Hindi, konting points na lang konti na lang. Oo. Pero alam mo, anong pakiramdam mo na muntik ka na mag-cum laude? Ay, hindi po. Noon pa man po, sa dami ng mga marka ko na pasang-awa lang, naisip sa sarili ko, ay, hindi talaga ito makukum laude. Pero naisip ko sa sarili ko, hindi naman yan ang hinahabol ko Totoo lamang, pinaka-hinahabol ko, ang masulat ko po ang thesis ko po sa Tagalog, kaya yun. At matapos. Pagdating sa thesis, summa cum laude ka, 1.25. Di ba? Hindi ko po lang sabihin niya, kasi yun lang yung numerical grade, pero kung pwede lang sana, Hindi, we're just saying na parang bilang pagpupugay sa'yo dahil pinaghirapan mo yan. At I'm sure marami ka rin pinagdaanan. Kumusta ba yung college life mo? Ano ba yung pinaka-challenging para sa'yo? Lahat yung pag-aaral po ng matematika mismo po. Kampante po sa pagsusulat ko ng Tagalog po. Pero yung pag-aaral po ng matematika ay laging magiging hamon po yan. Inamin ko, marami nga po akong yung atres. Diyan ako nag-test sa BS Math. Ang ganda ng BS Math dati. Ang ganda ng BS Math. Yun yung pinakabagong building dati. Lagi ako pupunta doon, nagagandahan ako. Isa sa mga malalaking building yan sa Diliman. Oo. Tsaka yung math namin doon. Pupunta kami doon. Oo nga. Oo. Nag-test lang ako doon. Nag-test ka. Pass or fail. Hindi fail. Oo. Di ba, Clyde? Tinalo mo si Kuya Migs. Oo, di ba? syempre. Oo. But gusto ko malaman, ano ang balak mong gawin ngayon na nakagraduate ka na ng BS Math? Maganda pong tanong po yun. Sasabihin ko sa simula, tawag din ang gusto ko muna po makuha isang scholarship po para ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Subalit po yung scholarship po ng DOST, hindi ko na malayan, lumipas na pala yung kanilang window. Kaya sa kasamaang palad po, para kung mag-apply po ako doon po, sa ikalawang semestre pa po ng paparating na academic year, ako pwede mag-apply po. Siguro ngayon at 6 na buwan na wala akong gagawin halos sa bahay, pwede akong mag-gap semester, di pahinga muna yan, o kaya makahanap muna ng hanap buhay. Pero tingin ko dahil nga, sumiklab ulit yung alab ko para sa matematika matapos itong lahat. Tingin ko mag-gap semester na muna ako tapos balik sa pag-aaral sa Enero po. Gusto ko talaga ipagpatuloy. Sa DOST naman. Hindi po. Yung kanila pong scholarship po. Meron po silang scholarship po kasi para mag-masters, ganon? Opo, tama po. Shout out to DOST. Ang totoo niyan po, scholarship po, scholar po ako ng DOST mula pa nung high school kasi pumasok ko sa Philippine Science High School main campus. Pisay, Yun naman pala represent. Pisay ka pala. Pisay, represent. So, DOST scholar ka sa UP. Opo And din. then gusto mo ngayon mag-masters ng mathematics pa rin. Mathematics pa rin po. Wow. So, balak mo bang magturo after? Ano bang Hindi po, balak mo? mananaliksik, researcher po. Marami pa po tayong hiwago, misteryo ng matematika na hindi pa rin po nalulutas. At higit doon, para sa akin, kailangan pa natin damihan po yung panitikan natin po sa mawika natin at gusto kong makaragdag pa roon. Oo nga. Ang galing mo Clyde. So siguro ang mensahe mo sa mga nakikinig ngayon dahil nakaka-inspire ang iyong istorya? Siguro ang pinakamainam po na sasabihin ko sa ngayon ay tingnan
kung tingnan po natin po yung lagay po na ng paggamit po ng mga wika natin po sa Pilipinas, kailangan natin tanggapin na hindi pa tayo sanay sa pagsusulat po na gamit ang mga wika natin sa konteksto akademiko, sapagkat hindi naman po talaga tayo dito hinasa. Karamihan ng output natin, lalo na sa STEM, ay naka-English. Lahat ng mga materials na panturo natin naka-English, lahat ng mga ganun-ganun bagay po naka-English. Subalit po, sana po magsimula po tayo. Hindi po ito sapilitan. Kailanman po hindi ko po isapilit sa sino man na magsulat lang sa kung ano mang wika. Pero kung may interest po kayo, magsimula po tayo magsulat po. Malamang sa malamang po, yung una ninyong lalabas po, baka isipin nyo pangit. Baka isipin po ng iba na hindi ito pang akademiko, dito pang papel, hindi ito angkop sa isang paaralan. Pero pangako ko po sa inyo po, kailangan po may simulan po. Lahat po ng di maganda, lahat po ng di perpekto, kayang pagandahin, kayang linangin, kaya po itong pahusayin. So, balit kailangan meron para magawa ang mga bagay na iyon. Magsulat kayo kung paano kayo magsalita, at kung kailangan linangin, edi gawin po iyon, pero kailangan magsimula. Clyde, isang mabilis, paano ma-appreciate, paano natin mas, ma-appreciate ng Pilipino ang matematika? Sa pinakamadaling sabi po, maganda pong tanong yan po eh. Para sa akin po, kailangan po pinakamabisa sana formal na pag-aaral ng matematika. Ako po yung pagmamahal ko sa matematika, pumasok lamang po sa kolehiyo, nung nalaman ko ang matematika, di lang para puro bilang, hindi lang pala ito puro pagtutos o computation. Kundi marami pala itong mga structures, marami pala itong mga lohika na nasa likod ng matematika na ito, na siyang dahilan kung bakit gumagana yung matematika natin. Pero para sa kabuuan po, tingin ko lang po na kung tingnan lang po natin kung paano natin ginagamit yung matematika sa pang-araw-araw po, makikita natin na yung kagandahan talaga ni Re. Okay. Taga Bulacan ka ba? Hindi po, Tubong Pasig po ako. Lungsod ng Pasig. Kasi Dine, Nire. Opo, marami akong Southern Tagalogisms o Southern Tagalog words na ginagamit sa Ijolek ko eh. Na-adopt ko lang. Okay, galing. Kasi alam ko yun eh, taga Bulacan yung mga kamag-anak ko eh. Half Bulacania ako eh. They always say, Ire, Dine. Oo, di ba? Okay, naku, maraming salamat. Nakakatuwa ka naman, Clyde. Congratulations. Mabuhay ka. At ang galing mo, Clyde Chua Arellano, ang ating graduate ng BS Math sa UP Diliman, ang nagsulat ng kauna-unahang mathematics thesis in Tagalog. Maraming salamat sa iyo. Opo, daming salamat din po. Mabuhay lahat ng wika ng Pilipinas at lahat ng wikang tao. Uy, agyamanak. Ayan, Ilocano naman yun, Clyde.